Nagiging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung barm election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng Senadora. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig-kaugnay ng flood control anomaly. Ang sabi ni Lacson, bilang respeto sa lahat ng mga senador at staff ng Blue Ribbon Committee, pinipili niyang huwag bigyan ng importansya ang sinabi ni Marcos. Dagdag ni Lacson, ang komento ng senadora ay hindi patas, hindi totoo at walang basihan. Ilang araw matapos arestuhin ang isang retiradong general dahil sa kasong inciting to sedition, may binigyang diin ang Pangulo sa mga bagong promote na general. Hanggang sa 2026 national budget ay makikita umano ang pagpapahalaga ng administrasyon sa mga sundalo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hereby solemnly swear. Bagong taon, bagong estrella ang nasa balikat ng 37 bagong promote na general ng sandatahang lakas. Paalala ni Pangulong Bongbong Marcos, dagdag responsibilidad yan, pero ang misyon, hindi nagbabago. Mas matalas sa pagdedesisyon at mas matatag na liderato lalo na sa gitna ng mga umiigting na banta sa seguridad ng bansa. Binanggit din ng Pangulo na makikita sa 2026 national budget ang commitment ng kanyang administrasyon sa kapakanan ng mga miyembro ng militar. With the signing of the 2026 national budget, I reiterate the government's commitment to uphold the welfare of the women and men who protect our nation. This includes the updated base pay schedule, the increased subsistence allowance of our military and uniformed force personnel. Sa 2026 budget, may mga binito ang Pangulo na items sa unprogrammed appropriations. Pero iniwan niya ang para sa AFP modernization. Matapos pumutok ang iskandalo ng katiwalian sa gobyerno, lumutang ang mga usaping destabilisasyon. Sabi mismo ni AFP Chief General Romeo Bronner, nitong Oktubre, may mga gumalaw para himukin ng AFP na bumaligtad at pabagsakin ng Administrasyon Marcos, kabilang ilang retirado general na dismayado sa katiwalian sa gobyerno. Noong isang araw naman, inaresto si retired Philippine Air Force General Romeo Poquis dahil sa kasong inciting to sedition. May mga panawagan din sa militar na huwag nang manahimik sa gitna ng korupsyon. Pero tugon ng AFP, hindi natitinag ang kanilang pagtalima sa saligang batas. Sinusuportahan ng AFP ang mga panawagan para sa good governance at anti-corruption. Pero ang pagtugon sa mga aligasyon ay nasa jurisdiksyon ng civilian courts at oversight bodies at hindi ng militar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kababalik pa lamang mula sa mahabang holiday, sinalubong agad ng takaw disgrasyang siksikan at mahabang pila sa ilang istasyon ang mga pasahero ng MRT-3. Nagpaliwanag tungkol sa mga nag-viral na tagpong yan, ang pamuraan ng tren at naglatag ng mga bang para maiwasan itong maulit. Mula sa MRT Cubao Station, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, ako hindi nga maganda ang buena mano sa MRT3. Sa unang araw pa man din ang pagdagsa ng kanilang mga commuters. Dito sa pinakaabala nilang istasyon sa Cubao, dito nag-viral nung Lunes ang problema. Nakababahala ang siksikang ito sa platform ng MRT Cubao Station alas 7:45 ng umaga nitong Lunes. Puno ng mga pasahero kaya halos wala nang mapwestuhan ang mga paakyat mula sa escalator. Sa video, wala namang nalaglag ng mapaatras sa escalator o naitulak sa riles mula sa platform. Mga tagpong hindi imposible sa ganitong sitwasyon. Sa panayam sa Super Radio DZBB,
Nilinaw ng pamunuan ng MRT na wala namang delay sa dating ng mga tren na pwedeng maging dahilan ng pagkaipon ng mga pasahero. Hindi po bumagal eh. Ang nangyari lang dito nung tiningnan namin yung CCTV, 2 minutes bago dumating yung tren, nagpaakyat na. So dapat, dumating na yung tren, nakalabas na yung mga pasahero, bago tayo magpapaakyat ng another batch. Katunayan, meron aniyang 13 tren na may tagta-3 bagon at 4 pang iba na may taga-4 na bagon itong Lunes. Grabe talaga ang volume noong January 5. Kanina, mismong morning peak hours nag-ikot sa Cubao Station si MRT3 General Manager Michael Capati. Tinuruan niya ng SOP ang security personnel para sa dahan-dahang pagpapaakit ng tao sa platform. Dapat yan, kinokontrol nyo, may crowd control management kayo. Hindi yung tulad nung nangyari nakaraan na dire-diretso escalator, wala na naman palang pupuntahan dun sa taas. Mas dadamihan na rin ang deployment ng security sa mga dinadagsang istasyon tuwing rush hour. Ang tuwing umaga po natin na peak hour, ang very critical, North Avenue, Quezon Avenue, GMA Kamuning, and especially Cubao. So, lahat ng available resources i-deploy dyan para sa crowd management. Pero kung tatanungin mo ang mga pasahero, pwede kang magka-horror story saan mang banda sa linya ng MRT. 13 years na ako nag-MRT. So, meron po, minsan pag nag-stop entry po, meron lang po, kagaya po nung pag mga major problem, napipilitan po na kami papabain. Siguro po yung yung lane po, overpopulation, then yung mga yung mga nagsisiksikan ng mga tao. Yes, and it's hot. Kapag bumibili po ng ticket po, dapat po may special lane po talaga for seniors tas students po kasi minsan nagkakagulo po yung pagbili ng tickets and hindi na po nakukuha ng mga students yung discount nila kasi sa sobrang daming taong naghihintay sa likod po. Kagabi nga, nag-viral din itong mahabang pila ng mga mandirigma na gusto nang makauwi. Pero pag akyat pa lang sa Ortigas Station, tila aabutin na ng forever. Hindi naman daw itinatanggi ng management ng MRT3 ang mga pagkukulang. Alam mo naman, ang facility natin, 25 years old na po rin yan. Kaya kailangan natin ayusin na rin. Okay. Paminsan-minsan, di maiwasan nagkakaproblema. May mga ginagawa naman aniya para dumami pa ang tren at maiksi pa ang 3.5 minutong paghihintay para sa susunod na tren. Sana nila ay maayos na yung 45 bagon na nire-rehab. Magiging operational na ba yan? Yung 45 na yan within the year? Hopefully po, depende sa performance ng CRRC Dalian na ma-comply nila lahat yung requirement. Mapapatakbo po natin yan. I-upgrade na rin aniya mga istasyon para mas maging komportable. Mag-i-start na kasi to by February. I-rehab na to, i-repaint, papalitan ng mga tiles and everything. Ang mga pasahero naman daw, Emile, aasa lang na matupad yung plano para matupad rin yung pangako. Kung sa bagay, sabi nga nila, wala naman sila magagawa kundi umasa dahil wala naman silang choice, hindi ba, Emile? Maraming salamat, Mark Salazar. Ipinagluluksa ngayon ni Kapuso actress Jasmine Curtis Smith at its Showtime host Ann Curtis ang pagpanaw ng kanilang ama. Sa joint Instagram post nilang magkakapatid, ibinahagi ni Jasmine na ang hindi nila inaasahang pagpanaw ng kanilang amang si James Curtis Smith. Deeply loved at endlessly admired nila ang ama na tinawag nilang true patriarch. Bumuhos naman ang pagmamahal, dasal at pakikiramay sa pamilya ni Jasmine. At susunod, motorsiklo at ambulansyang papuntang ospital nagkabanggaan sa Tarlac City. Tinaguri ang Cabral Files nawawala ayon sa abogado ng namayapang si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Mga deboto maagang dumagsa sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Ang sitwasyon doon at iba pang paghahanda para sa traslasyon, alamin.
At sa kabila ng seryosong karakter sa inaabangang seryeng House of Lies, Beauty Gonzales may mga nakakatawang inireveal tungkol sa kanyang sarili. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. I don't blend in. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. Kami ang Team Totoo. Naniniwala kaming dapat tigilan ang mapaninlang na impormasyon. Na layong lokohin ang taong bayan. Magkaisa tayong labanan ng fake. Kahit sino, kahit saan, pwedeng maging bahagi ng pagbabalita. Sisita na